Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Siguro itong video na to is about self-improvement. 'Di ba lahat naman tayo ay mamamatay, wala naman din saysay ang buhay kasi nga lahat tayo mamamatay. So lahat ng accomplishments mo dito ay mapupunta lang din sa kawalan dahil mamamatay ka nga dahil sa limitasyon ng katawan mo. Pero itong self-improvement na to kasi nga hindi naman tayo wired na magpakamatay, 'di ba? Kasi kung ganun lang kadali magpakamatay, di lahat na tayo ginawa na natin 'yun. Kung sawa na tayo, bored na tayo. Hindi kasi ganun wired ang bawat living organism, lalo na tayo sa mga tao. Is ganun talaga yung wired tong nature is survival and procreation lang talaga. Dahil nga force play to, buhay ka, need mo talagang mag-survive. So, dahil nga sa survival na program at katawan na punong-puno ng limitasyon at namamatay is need mo talaga mag self-improve. So, kailangan mo yan para less resistance yung ano mo dito, existence. Kahit naman pangit ka or average looking or pogi ka is need mo rin talaga maging presentable at malinis, seryoso. Yan yung mga sinasabi ko, 'di ba? Yung mga normal lang talaga na ginagawa natin na pang-araw. Actually, self-improvement, normal lang din yan talaga yan. Ah, Inaral na yan sa eskwelahan. Hindi, marami lang talagang tao na hindi ginagawa yan kasi tinatamad. Tsaka, yung talagang gusto lang talaga nila is parang mabilisan. Yung fast life nga na sinasabi natin. Puro fast food, mga ganyan. Tsaka hindi nila naiisip din kasi yung hinaharap na mamamatay sila at magkakasakit. Kaya ganun. Actually, meron din yung mga mentalidad na ano kasi nga 'di ba may naka-FWB nga ako na babae. Sabi niya is mataba siya, 'di ba? Sabi niya, 'di bali na kumain siya na ng mga masasarap daw tsaka mga process is at least nagawa niya naman daw lahat bago siya mamatay. Wala namang mali doon, kaso ang problema kasi doon is buti sana kung mamamatay ka na mabilisan, 'di ba? Sa unhealthy diet and lifestyle kasi is yung death mo kasi niyan paunti-unti. Magkakasakit ka muna ng ano, hindi kagaya nung healthy lifestyle talaga na abot ka nga ng matanda pero yung merong iba namamatay ano na heart attack na lang or dahil sa katandaan, which is heart attack pa rin talaga yung cause ng pagkamatay. Yun yung sinasabi ko na difference na ano. Tsaka yung feeling na nagtatrabaho ka or kasama na yung business doon, hindi lang yung physical na trabaho, is naka-focus ka dahil nga nag-self-improve ka dahil inayos mo yung diet mo, yung healthy diet, iwasan yung mga processed food, tsaka nag-exercise ka. Kasi yun yung talagang ano, ang self-improvement talaga is pabalik din talaga sa'yo para sa survival mo. Marami kasi mga fatalistic na mag-isip na ano hindi nila kasi yung main reason nilang bakit sila nagse-self-improve is para sa pataasin daw yung value nila sa lipunan, tingin sa kanila ng tao, tsaka yung mga validations na ano, para ano, wala naman din masama nun kasi ang exchange naman nun pera. Pero, ang problema kasi dun is dun nakabase yung ano mo, yung pagse-self-improve mo. Mas maganda yung pagse-self-improve mo, nakapokus dun sa long term, which is yung tatanda ka. Tsaka ano, yun yung gawin mong driving force na tatanda ka na ano, hindi naman kasi natin alam kung kailan tayo mawawala, 'di ba, or mamamatay. So, ang driving force mo na lang talaga na is balang araw tatanda ka rin, hindi mo na rin kaya magtrabaho. Tsaka need mong kumita talaga ng pera. So, gawin mo lang motivation talaga yun. Lahat naman ng tao, yun ang ipipa ni pace talaga yung pagtanda talaga na need kumita ng malaking pera. Nagka-ipipani din ako nung 28 ako, di ba sinabi ko na sa inyo. Babae rin is ganun din, namimili na sila ng mga lalaki na pang long term, yung mga beta box provider. So, yung pagsa self-improve talaga is sa sarili mo lang din talaga yan.
Need mo talaga kumain ng maayos, manamit ng maayos, yung sakto yung bagsak, tsaka maging presentable at malinis, ayos yung gupit. Kasi nakakadagdag din ng confidence yan na feel good ka, 'di ba? Dahil sa katawan mo. Yung katawan mo kasi healthy. Actually, yan talaga yung pinaka ano talaga yung katawan eh. Kasi 'di ba nga, negatibo yan. Hangga't maaari sa katawan ka magfo-focus para yung kasi yan yung driving na ano mo eh, 'di ba? Yan yung universe mo. Sa katawan mo lang mismo umiikot dahil dahil yan talaga yung ano, ikaw na sinasabing ikaw as ikaw, 'di ba? So diyan ka talaga magfo-focus. So dahil yung katawan mo yung ano mo, manibela mo, 'di ba? So dapat ayusin mo talaga yung katawan mo na need mo talaga mag self-improve na pagkain na maayos, na healthy, unprocessed food. Tsaka iwasan yung mga bisyo, yung pag-iinom, alak-alak, party-party, pagpupuyat, pagyoyosi, tsaka pagbe-vape. Yung mga ganyan, mga bisyo. Tsaka pagdodroga din. Wala naman natutulong yan. Sayang lang din sa pera. Yung bisyo mo is ipambili mo na lang ng dumbbell yan sa Shopee. Tsaka whey protein powder at collagen, vitamin C. Mas nakakatulong pa sa katawan mo, di ba? Mostly naman kasi ng bisyo, ano lang yan eh. Dahil hindi maayos kasi yung dieta ng tao, tsaka yung nade-depress, di ba? Dahil nga sa social validation. So need mo talaga mag self-improve kasi nga may survival side tayo eh. Hindi mo rin alam talaga kung kailan ka mamamatay, di ba? Paano kung tumanda ka, di ba? Pwede siguro kung fatalistic ka, kumain ka ng processed food everyday hanggang tumaba ka. Mamatay ka ng maaga, 'di ba? Kaso hindi naman ganun kadali 'yun eh. Meron iba, kidney dialysis, tangin. Mas magastos pa 'yun, 'di ba? 3 times a week ka magda-dialysis or 2 times a week. Pag nag-failure yung kidney mo, 'di ba? Dahil sa katabaan mo, tapos nagka-diabetes ka dahil sa processed food. Sinabi ko na rin sa inyo, lahat ng pagkain, tsaka inumin, tsaka hangin is contaminated ng heavy metals. So ito na yung pinaka ano talaga, black pill talaga na hindi talaga alam ng tao. Karamihang tao na contaminated talaga yung pagkain, inumin at hangin ng nanotech na naghuhook sa atin sa quantum computer. Yung AI hive mind, 'di ba, na sinasabi ko. Yan yung nagbibigay ng sakit. So need mo yan mag-heavy metal detox. Kakain ka ng garlic, spirulina powder, vitamin C, ascorbic acid, i-filtered water, yung ganyan. Tapos pakuluan mo pa. Pakuluan mo pa para talagang matutunaw yung plastic, mag-evaporate. Ano pa ba yung nakakaano? Coriander, yan. Yun yung mga nakakaano talaga, nakaka-detox ng heavy metals, tsaka magpapapawis ka mag-exercise. So, yun talaga, kailangan mo talaga mag self-improve para talaga pumera ka eh. Tsaka, ang first talaga niyan is sa katawan mo talaga. Ayusin mo yung katawan mo. Hindi yan para maka-attract ng opposite gender. Pera na lang yan kung yung doon sa pangalawang side ng purpose ng buhay. Kung yung gusto mo nang mag-procreate, which is may factor din naman yung self-improvement. Dahil nga nakikitaan ka ng future benefit ng babae, either good genetic or pag-accumulate ng resources dahil nga syempre priority mo yung sarili mo, 'di ba, na pagtanda. Syempre, kung beta box provider ka, nakitaan ka ng babae na beta box provider ka, nag-accumulate ka ng resources, ibabato talaga nila sarili nila sa'yo, di ba? Lalo yung mga gold digger. Yan yung sinasabi ko na double bind din niya self-improvement na Tsaka yung babae na nasa finish line na, ibig sabihin, the finished woman, ibig sabihin yung pakupas na, di ba, yung 29 na, 28. Mga nandyan na sa age bracket na yan, 27, is naghahanap na yan ng beta box provider future prospect nga. Yung na mabait. Alam nila yung mga mababait talaga eh. Tapos sabay hinahunting nila yan.
Tapos yun yung mga uutuin nila, ganyan. Tapos lahat ng mga natutunan nila na panguuto tsaka mga sexual experiences na na-accumulate nila is gagamitin nila dun sa beta provider na yun. Di ba sa community nga na last na pinost ko, di ba yung nice guy finish last. Yun yung mga babae na kupas na mga 29 na. Yun yung napangasawa ni Ryan Bang, magte-30 na yun eh. 29 yun. Tapos si Ryan Bang ata 34 at 33 or magte-34. Sa community din ganun eh. Sila Aloja, 30 na yun, 33 na ata yun. Tapos usually mga napapangasawa nila is hindi na artista. Kasi yung mga artista is target niyan bata, bata pa sa kanila. Yung mga lalaki artista, di ba? Kasi hindi na logical sa kanila na patulan pa yung kapwa nila artista na matanda na. So itong mga kupas na babae na to is tumatarget na lang to ng mga normal na lalaki, mga average looking na maraming pera or businessman. 'Di ba sa last community, 'di ba yun ano. Ito yung mga lalaki na nag-self-improve, mga nice guy finish last. Pero wag niyong gayahin yan. Mas maigi mag-pro na lang din talaga kayo. Kasi at a certain age talaga at body count is marirealize mo na ang babae ay mapoprovide lang talaga is SEX tsaka yung anak. Pero dahil black pill tayo, hindi ko pinopromote kasi ang pag-aanak kasi depende yan kung talagang blue pill yung utak mo. Nangingibabaw yung genetic line na gusto mo, di ba? Sa black pill na utak, hindi mahalaga yan kasi genetic line. Ginawa na yan ng aso, di ba? Ay pagkantutan sa kalye, nag-anak. Ginawa na yan ng ibang tao, ng mga kapitbahay mo, katrabaho mo. So, hindi na bago yan. Kaya yung self-improvement na gagawin mo is talagang yung magbe-benefit ka para sa survival mo long term, yung pagtanda mo nga. Kasi wala ka naman din talagang aasahan, 'di ba? Sabi ko nga dahil kada tao is individualistic yan at selfish. Sa kanila lang din talaga umiikot yung mundo nila. Parang ikaw, yung mundo mo o yung realidad mo is sa'yo lang din talaga umiikot. So talagang dapat mo talagang mag-self-improve para talaga sa survival mo. Kasi yung relasyon na yan, kapamilya, kaibigan, kamag-anak, asawa mo, girlfriend mo, or anak mo is iisang living organism lang din yan na may sariling pangailangan. Kaya napapansin mo, 'di ba, yung mga kapamilya mo selfish din, 'di ba? Kasi nga naka-wired din sila sa survival kagaya mo rin. So, kaya maganda talaga is i-priority mo na lang talaga yung survival mo. Kagaya ko, 'di ba, meron akong parent. Umalis pa rin ako kasi nga hindi ko maaasahan din yung mga parent. Yung parent ko, yung nanay ko, 'di ba? Alam nga namang asahan ko yung pamana. Paano kung naging sakim yun? Kasi nagbabago. Yun talaga paniniwala ko nagbabago talaga yung tao Lalo na pag nagkagipitan, tangina ibenta niya, o di wala ka. Kawawa ka, 'di ba? Yun yung ano ko natutunan ko sa buhay na flip-flopper talaga yung tao, nagbabago-bago isip. Kaya hindi talaga ako nag-i-invest ng emosyon, oras at masyadong atensyon sa relasyon talaga. Kahit sa kaibigan hindi talaga ako nag-i-invest ng todo talaga kasi nga alam ko nagbabago yan ng priority base sa katayuan niya. Kung nagipit siya, nagkaroon siya ng pamilya at anak, yung kaibigan mo, 'di ba? Is ita-throw ka niya na under the bus na kasi yung survival niya ng priority niya tsaka pamilya at anak niya. Ganon din sa mga kapatid mo. Tangina, yung mga kapatid mo kung nagkaroon na yung pamilya at anak is yun na rin talaga focus nila, doon na iikot yung buhay nila. Kaya nga napansin mo yung mga pamilyado, naiinggit sila sa single na lalaki or babae na ano. Pero usually sa lalaki sila naiinggit Lalo na ako sa single kasi ako tas wala pa akong anak. Talagang target talaga ako sa trabaho rin talaga. Tas may itsura pa ako. Okay lang sana kung wala akong itsura Hindi invisible ako.
Eh pag may itsura ka, di ba magtataka yung mga katrabaho mo. Pag-iisipan ka na either bakla ka or playboy ka. Dalawang side lang naman yun eh. Player ka or budding ka. Or weirdo ka. Yun yung isipin nila pangatlo. Pero hindi naman yun yung factor no sa akin. Marami nga nagbabato eh. Kasi nga naiinggit talaga sila dun sa single kasi malaya, relax ka talaga. Kaya mas maganda talaga bachelor ka talaga eh. Kasi dami ko ng katrabaho na ganyan nagtatanong eh. Mga babae, di ba nga katrabaho? Tatanong, mag-asawa na raw ako mag-asawa at mag-anak. Tapos pwede pa raw ako mag-anak. Ganun. Alam mo yung pagdurusa nila, ipapasa pa nila sa akin. No way, wala talaga akong balak mag-asawa at anak eh. Sabi ko, pwede ko. Sa isip-isip ko, pwede companionship or friends with benefits or owns. Or magpo-pro na lang din ako. Mas maganda talaga, kumita ka na lang talagang pera. Biruin mo, sayang-sayo talaga yung pera mo, di ba? Tapos may dalawa ka cellphone. Iba yun yung, tapos may dumbbell ka. Lahat ng mga luho mo nasa yung solipsistic ka. Tapos yung nutrition mo. Di ba napansin niyo naman yung improvement ng itsura ko, di ba? Dati ang payat ko talaga. Underweight, 57 kilograms. Ngayon 61 na ako. Tumangkad pa ako ng 1 inch. Yun talaga yung malupit dun eh. Yung pagtangkad talaga dun, nabigla rin talaga ako eh. Dahil lang yun sa exercise, hindi ko rin talaga inaasahan na kahit pala 38 natatangkad ka pa pala. Sa bagay, buong buhay ko underweight ako eh. Kasi, ewan ko, mahina ako kumain eh. Neto lang lately, dinamihan ko yung pagkain. So, medyo lumaki yung katawan. At kasabay nun, na-maximize din yung genetic. Tumangkad ng 1 each. Siguro ang max ko na tangkad by December, in-expect ko mga 5'10 na ako. Posible yun or 5'9 at least 5'9 ganun. Kasi yung 5'9 dito ng katrabaho ko, ka-flat ko is medyo kating tangkad ko na. So baka lagpas na ako ng 5'8 sa ngayon So by December expected ko 5'10 na ako. Kasi tatay ko 5'10 eh. So yun yung mas maganda talaga yung self-improvement para sa sarili mo pa rin talaga, para sa survival. Kasi para pag nagtatrabaho ka, 'di ba? Walang sumasakit sa'yo, ang dami mong energy, na-accomplish mo lahat, hindi ka rin nade-depress. Kasi yung depression na yan, sa kinakain lang din yan eh. Tsaka yung mga kasi pag pangit yung pakiramdam mo is parang nakakatamad na rin, chain reaction na yan eh, di ba? Nakakatamad na kumilos, wala kang motivation, lagi kang matanglay. Tapos malupit pa nun, kung processed food kinakain mo, hindi ka titigyasan, bababa testosterone mo. Tapos yung mga hindi ka nag-heavy metal detox, puro plastic yung nasa laman ng mo, sistema mo, tsaka heavy metals. Kaya natuklasan ko na yan eh. Predict ko na rin na hindi ako magkaka-stroke. Yung heart attack is lahat naman ng taong namamatay is true heart attack. Pero yung stroke na sinasabi ko is may iwasan mo yan pagka nag-detox ka ng heavy metals. Kasi nga, search nyo sa Google ngayon. Ngayon mismo, search nyo kung ano yung composition ng plaque. Ibig sabihin mga bara-bara sa carotid. Magugulat kayo. 90% heavy metals. Kaya sinasabi ko ngayon, hanggang ngayon pa lang, bata pa lang kayo, is mag-detox na kayo ng heavy metals. Kagaya nga ng mga nabanggit ko na ascorbic acid, pagpapawis, exercise, coriander. Yung coriander talaga yung mabisa. Kaso wala ata dyan sa Pilipinas. So ang substitute na lang dyan is spirulina powder. Tapos, yung spirulina powder kasi, alam ko hindi nyo matitake na maayos yun kasi nga, or regular na everyday kasi pangit lasa. Lasa sang lumot. Lasang lumot yun eh, yung spirulina na yun. So, ang gagawin nyo is bili kayo ng puro na ascorbic acid. Haluan nyo nun para medyo matamis. So, parang cocktail yung gagawin nyo.
Kung may pera ka pa, dagdagan mo na ng collagen kasi yung collagen pang long term din yun, connective tissue. Lalo na kung nagbubuhat ka, 'di ba? Mas kailangan mo yung collagen. Ngayon ko lang din natuklasan, siguro isa na rin yun nakapampatangkad sa akin, tsaka pampakapal ng buhok yung collagen. Tingin ko lang na malaki talaga epekto nung collagen talaga, tsaka yung ascorbic acid na tinitake ko everyday sa umaga. Maganda i-take yun sa umaga yung empty stomach ka. Kasi ginagawa ko is, yung collagen na marine collagen, 1/4 teaspoon, hinahalo ko ng 1/4 na ascorbic acid. Puro pure to puro pure. Tapos sabay iniinom ko siya sa umaga. Siguro kaya ganun din yung balat ko. Na medyo gumanda rin, wala mga wrinkles kahit na sa edad ko na ganito. Tsaka natuklasan ko rin is malaking tulong din yung collagen sa pagtangkad din, tsaka sa pagbubuhat para less injury nga. Tsaka good yung adaptation. Kuwari nagbuhat ka, 'di ba? Tiner yung muscle. So ma-absorb talaga lahat ng mga kinain mo dahil dun sa collagen. Laking tulong ng collagen talaga. Yan talaga yung secret na hindi sinasabi. 'Di ba yung mga ibang bodybuilder sinasabi? Tsaka yung mga nag-exercise sabi, puro whey powder, creatine, yung mga ganyan. Hindi mahalaga yan, hindi mo kailangan yung mga yan. Ang talagang totoong kailangan mo, collagen, ascorbic acid na cocktail yun. Kasi nga, yan yung magpapatibay talaga ng buto mo, tsaka yung muscle mo. Yung collagen na yan, tsaka yung whey powder is supplement lang naman yun para hindi ka kakain parate. Kasi 'di ba pag kakain ka ng kakain, mabubusog ka. Yung whey powder kasi is yung pure is iniinom lang yun. Hindi ka naman mabubusog doon pero nakukuha mo yung protina mo na target everyday na hindi ka mabubusog. Tsaka hindi kang umangata ng umangata. So, ganun pa rin yung pagse-self-improve na yan is lagi lang yung naka-focus yan sa goal to death na sinasabi ko. Yung long term na pagtanda, tsaka hanggang mamatay ka, 'di ba? Na kasi kung okay yung health mo talaga, 'di ba sabi nga nila health is wealth. Totoo talaga yan. Yan talaga yung pinaka-wealth mo dito kasi yan yung yan yung parang dinadrive mo talaga yung katawan mo para makasurvive nga dito 'Di ba sa mga prehistoric, 'di ba? Wala namang entertainment dati. Ano ba ginagawa ng mga tao, 'di ba? Naghahunt. Parang yun na yung form ng exercise nila, nagbubuhat ng kahoy. Kaya malalaki katawan nila. Natural self-improvement yun sa kanila, 'di ba? Tapos sabay gumagawa sila ng mga sibat, pinapatulis nila para pag binato nila at tinamaan yung hayop is may mapapatay sila, 'di ba? Tapos tumatakbo rin sila na mabilis, sprinting, kaya ang tatangkad ng mga sinaunang tao. Ay may mga sinaunang tao, mga 6-footer yan Simula nang inintroduce ng lipunan yung mga processed food, kanda leche-leche na nagkaroon na ng mga tao na 5 feet. Dati tiningnan ko talaga history ng mga tao na prehistoric, matatangkad talaga sila, mga 6-footer talaga sila. Dahil nga sa processed food, kasama na yung nanotech, contamination ng tubig, hangin at pagkain is talagang doon nagkanda leche-leche. Kasi nagko-control na niyan, AI na AI na talaga yung nagko-control. Kasi biruin mo, magtataka ka, bawat specific bansa may mga specific average height. Alam mong bakit ganoon? Sa frequency yun ng AI na binobroadcast 'Di ba sinabi ko na nga sa inyo, ang humanity ay kontrolado na ng AI, quantum mechanics, computer, yung hive mind na sinasabi ko. So ako targeted ako ng technology na yan, kaya sinishare ko sa inyo na paano i-heavy metal detox nga.
Ito challenge ko sa inyo. Maghilamos kayo ng warm na tubig. Tapos, lagyan nyo ng 1 tablespoon ng asin tsaka baking soda yung tubig. Ilublob nyo yung mukha nyo doon for mga ilang minuto. Makikita nyo may mga itim-itim na lalabas sa pores nyo. Yan yung heavy metals na galing sa usok. Galing sa usok yan ng yung mga blackheads, isa na rin yan. Heavy metals yan na galing sa usok. Pollution, lalo dyan sa Metro Manila. Kaya napansin nyo, 'di ba, mahahaba buhay sa probinsya kasi nga less yung pollution, environment pollution, which is contaminated nga ng heavy metals. So, pati yung mga supplement. Kaya pagka bibili kayo ng whey powder, titingnan nyo talaga yung pure talaga, yung walang flavor. Tapos ang ingredient is walang soya, yung sunflower lecithin lang. Kasi binili ko nanay ko nun sa Shopee. Tsaka yung marine collagen. Marine collagen na pure din na powder. Basta pure powder form para pure talaga. Ascorbic acid din na pure powder. Yun lang talaga iniinom ko talaga eh. Whey powder lang talaga na pure. Hindi yung isolate walang kwenta yung isolate. Marketing lang yun eh. Yung sinasabi na, yung isolate kasi is tinatanggalan ng fats. 'Di ba? Para sa mga naglo-low carb. Kung nagbubuhat ka, hindi mo kailangan ng low carb, kailangan mo ng carb eh. Lalo na pag nagbubuhat ka, kakargahan mo yung katawan mo ng mataas na carbs para yun yung gagamitin na energy para sa pagbubuhat. Yun lang talagang, tatlo lang talaga tinitake ko. Tapos meat base ako, tsaka patatas at kamote lang yung source ng ko. Tsaka yung spirulina juice na halo-halo na may saging, na may apple. Binibili ko yan eh. Premix na talaga. Yun lang, wala naman din akong masyadong sikreto eh. Paulit-ulit lang din kinakain ko. Minsan, kumakain din ako ng tsokolate. Dark chocolate, ganun. So, paano? Yun lang talaga self-improvement. Huwag nyo naisipin yung validation na papataasin yung tingin ng lipunan sa inyo, ganyan. Hindi na mahalaga yan. Dahil kung dyan yung nakapokus yung mo, yung perception mo is talagang people pleaser ka. Mangyayari sa'yo yan is gagawin mo yung lahat ng ayaw mo, 'di ba? Napipilitan ka lang. Tsaka hindi ka nagiging masaya diyan, magkakaroon ng depression kasi puro iniisip mo ibang tao imbis na yung health mo talaga. Kaya ang focus ng self-improvement sa katawan pa rin talaga kasi yan yung universe nga, 'di ba? Yung universe mo. Solipsistic approach. Sa'yo rin talaga umiikot dahil bawat individual nga is makasarili at may program na survival dahil ngayong katawan ay punong-puno ng limitasyon. So, paano? Yan ang reason bakit magse-self-improve. Hindi yung pataasin mo yung value mo sa lipunan. Tsaka yung kung ano-ano pang yun na main reason yan. At the end of the day pa rin talaga, para pa rin talaga yan sa survival mo. Kasi di mo naman talaga alam kung kailan ka mamamatay or mawawala. Tsaka hindi tayo wired. Bawat living organism is hindi wired para magpakamatay, di ba? So, paano yun lang, please? Idadagdag ko na rin, yung pagse-self-improve din pala is form yun ng self-respect. Kung paano mo tingnan at i-respect yung sarili mo is ganun din yung tingin sa'yo ng ibang tao. Syempre kung respetado mo rin yung sarili mo is magsi-self-improve ka rin din talaga. Para yung pino-project mo is ganun din. Which is makikita ng ibang tao. Kasi nga, isang consciousness lang din tayo talaga, 'di ba? Kung ano yung nilalabas mo, yun lang din yung makikita ng tao. Tapos,
'Di ba everything is judged by its appearance. So pag nakita nila yung appearance mo is okay at healthy ka, is ganun, irerespeto ka rin talaga nila. Mas magiging madali yung existence mo, tsaka mabilis makasurvive. Tsaka yung mga tao na naiinggit sa'yo or ayaw sa'yo is problema na nila yon. Ibig sabihin, hindi nila respetado yung sarili nila. So, wag mo na alalahanin yon. Basta ganun pa rin, yung self-improvement is para pa rin talaga sa survival mo rin talaga. So, paano? Yun lang talaga. Peace.